Nakasuot ng Kevlar helmet, bulletproof vest at gwardyado ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation si dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. nang dumating ito sa Manila Regional Trial Court Branch 12. Dumalo ang dating kongresista sa kanyang arraignment o pagbasa ng sakdal. Dito, nakapag-marking of evidence sa prosecution at defense panel. At nang basahin ng sakdal, parehong iginit ni Teves ang kanyang karapatang manahimik kung kaya ang korte na ang naghain ng not guilty plea sa kanya para sa mga kasong illegal possession of explosives at illegal possession of firearms and ammunitions. Iba pong karapatan yung right to remain silent, iba naman po yung refusal to enter a plea. Nasa rules of court po natin yung right niya yon, in which case automatically po if an accused in a criminal case refuses to enter a plea, then the court will enter a plea of not guilty on behalf of that accused. So yun po ang naging procedure. Iba naman po yung right to remain silent, but that is with respect to a criminal proceedings from the beginning of custodial interrogation until trial. At dahil pareho lang ang mga testigo at ebidensya na ipepresenta sa dalawang kaso, ay nagmosyon na lang ang prosecution na i-consolidate ang paglilitis. Sa July 29 nasisimulan ng paglilitis. Unang isasalang ang nasa 13 witness mula sa prosecution side para magbigay ng kanilang salaysay. Habang ang 23 testigo naman kabilang ang dalawang anak ng dating kongresista ay sisimulan sa Mayo ng 2026 pa, natatagal hanggang sa June 2027. But titingnan ko po baka that is to prove certain facts in relation to the cases, because I believe these two children also have certain cases filed against them. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.